Sayang, no? Hindi nakapasok si Angelica Lopez sa top 20 first cut ng Miss International 2024. Pero kahit na hindi siya nakapasok, laking pasasalamat pa rin at very positive si Angelica Lopez na naging parte siya ng Miss International dahil isa ito sa mga hindi niya makakalimutang experience niya bilang isang beauty queen from the Philippines. Before pa si Angelica Lopez, na-unplace si Mariel De Leon way back noong 2017. Kaya medyo matagal-tagal na rin yun ng konti, di ba? Kaya at least thankful pa rin tayo dahil ilang beses tayo nagkakaroon ng placement tapos medyo nagiging bihira na yung pagkaka-unplace. By the way, Mariel De Leon ay anak po ng aktor na si Christopher De Leon at Sandy Amolong na actress din yung kanyang mama. Siguradong magiging pressure ito para kay Myrna na siyang susunod na sasabak para sa Miss International representing the Philippines sa 2025 para iahon niya ang Pilipinas back to the map of placement streaks. Pero eto yung tanong, bakit hindi nakapasok si Angelica Lopez sa first cut at yun ay yung top 20 sa Miss International 2025? Ano kaya sa tingin mo ang nangyari kung bakit hindi talaga siya pinalad at na-unplace ang Pilipinas ngayong taon? Kaya ang daming nalungkot ng mga Pinoy pageant fans kasi hindi pumasok si Angelica Lopez. Pag-usapan naman natin yung skin tone ni Angelica Lopez at ito yung katangian ng isang Pinoy. So yung pagiging morena, yung pagiging kayumanggi. 'Di ba? Ito yung isa sa mga tinatangkilik nating kulay ng Pilipino. So basing from history, 'di ba? Galing tayo sa iba't ibang mga ninuno, yung mga Malay, Indones, mga ganon, mga Inchek. So nagmi-meet, nagkaroon ng melting pot dito sa Pilipinas, kaya naging ganito yung kulay natin ngayon. Next naman is yung kanyang pagrampa. Mapapansin natin na meron siyang style ng catwalk. Yung pasarela niya is KF, tatak KF yung signature walk niya, yung may pagganon-ganon ng hair, patwirl-twirl, yung talagang pag-train sa kanya, uniform, di ba? Mapapansin natin na kapag lumalabas siya sa entablado, the stage presence, the confidence factor ay talagang lumilitaw sa kanya, especially kapag rumarampa na siya sa stage. Pero ang pinakagusto ko sa kanya is yung pagiging humble niya. Yung humility na hindi siya nagrereklamo kahit na hindi siya nakapasok sa top 20. Unlike sa mga ibang queens na kapag hindi sila nakapasok, nag-sour grapes na sila na ang daming mga negativity na pinopost nila, bine-blame nila yung ibang candidates, bine-blame nila yung sarili nila, bine-blame nila yung kung sino-sino man. Kay Angelica Lopez, very positive siya kasi once in a lifetime opportunity ito para sa kanya at nagpapasalamat siya na kabilang siya sa naging part ng Miss International 2025 at hindi niya ito malilimutan at ite-treasure niya ito habang buhay. At sa kabila ng lahat, we are still proud of Angelica Lopez for representing the Philippines sa Miss International 2024. At kitang-kita nyo nga naman, no negativity from the Binibining Pilipinas Charities Incorporated. At di ba? Nagbigay sila talaga ng appreciative na post sa kanilang page na kahit na anong mangyari, forever queen si Angelica Lopez. Mapapasok man siya sa semifinal or hindi. Kasi nga, part na siya ng Binibining Pilipinas as one of their queens na nanalo sa national pageant. Kaya think positive na lang tayo kasi naka 6 crowns naman tayo sa Miss International. And we are the second from Venezuela na nagkaroon na ng mas marami pang crowns. So we should accept sometimes na hindi rin tayo nakakapasok minsan because hindi lahat ay Pasko para sa Pilipinas pagdating man sa mga opportunities such as sa beauty pageants. Okay, so thank you so much. Have a nice day and always think positive. Mwah!